So ngayon pong pinaka-last part ng ating series na pinamagatan nating The Transformed Heart. Ang huling mensahe na aking i-share po sa bawat isa sa atin ay God will heal the brokenhearted. Yan. Tanungin mo ang iyong katabi, how's your heart? Kamusta na ang puso mo? Yan. Tumitibok pa ba yan? O ano na? Naghihingalo na. Okay, so tatanungin ko po kayo, sino po dito sa inyo ang nasaktan na? Na-hurt? Lahat tayo po dito ay nasaktan. At ang iba sa atin ay hindi naman nasaktan. Ang iba naman ay nakasakit. Sino naman dito yung alam niya sa sarili niya, siya ay nakasakit ng damdamin ng ibang tao? Yan. Ako po, aminado, ako'y nasaktan. Ako'y aminado ding nakasakit din. Naka-offend o nakapagdulot ng sakit ng kalooban sa ibang tao. Yes, tayo pong lahat ay pwedeng pagdaanan natin sa buhay natin yon. Pero dapat mga kapatid ay nagkaroon ng improvement ang ating buhay. Kailangan ay ang buhay natin ay ma-develop at mabago tayo. Kung dati tayo ay nakakasakit, ay dapat ngayon ay tayo na yung nagdudulot ng kagalingan at nakakatulong para ma-restore ang buhay ng isang tao. May kasabihan tayo na hurt people hurt people. Yung mga taong nasaktan, kalimitan, sila din po ay nakakasakit sa damdamin ng ibang mga tao. Now, ang mga tao po na nakakasakit, kaya po sila nakakasakit ay minsan ay sila po ay gumaganti. Gumaganti po sila dahil kung ano yung nangyari sa kanilang pain, gusto po nila na gawin din po yun sa ibang tao. Kaya yung mga tao po, mga kapatid, na mayroon pong sugat sa damdamin po nila na hindi po na-deal yung sugat at hindi po ito nakatanggap ng kagalingan, ang hirap po nilang magtagumpay sa buhay nila. Affected kapag nag-business. Ang tingin lahat doon sa mga customer ay lahat ay manluloko. Yung mga taong nasugatan ang kanilang damdamin na naloko. Ang tingin sa lahat ng manliligaw ay manluloko. Yan. Yung mga tao na naka-experience ng ganun pong mga bagay, ang hirap talagang magtagumpay. Kung estudyante, hirap sila sa pag-aaral nila. Yung bang affected yung kanilang pag-aaral. Kung nagtatrabaho, affected yung kanilang trabaho. Kung sa ministry, hindi mag-grow. Sa church, hindi mag-grow spiritually. At nai-stuck up po ang kanilang buhay. So, gusto kong ipabatid sa inyong lahat, we must not allow our pain, our hurt in the past to paralyze us. God has prepared a better things for us. Pero before you can go the extra mile, kinakailangang ma-healed muna kung ano yung wound sa iyong puso. Pwedeng yung wound na yan ay matagal nang nangyari sa iyo, na matagal mong dinadala. Pero ang nais ng Diyos ay ma-healed ka dyan, makarecover ka, dahil may mas maganda pang plano ang Diyos sa buhay mo na hindi mo dapat iyon ma-miss. Basahin po natin ang sinabi ng Bible sa aklat po ng Psalms 147 verse 3. Ang sabi po niya doon, yun daw pong mga pusong wasak. Luray-luray, yan ang wasak. Okay, sabi ni Michael B., sinaksak mo ang puso ko. Nilagyan mo ng asido, iyo pang minartilyo. Grabe yung kantang yon. Talagang hindi lang broken-hearted, parang matinding sugat yon. So, yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Ang sabi sa English, for He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God can heal you wherever you hurt. Kaya kang pagalingin ng Diyos sa anumang pain, sa anumang sugat, sa anumang mga sakit na naramdaman ng inyong puso.
Hindi ko po alam kung ano ang sugat na dinadala ng puso ninyo ngayon. Maaaring yan ay tampo, maaaring yan ay hinanakit, maaaring sama ng loob, maaaring yan ay selos, maaaring yan ay takot. Lahat po yan kayang lunasan ng ating Panginoong Hesus kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Amen? So, ano po ba yung pong mga sources? Bakit ang tao ay nagkakaroon ng mga inner wounds, inner hurts, at sakit sa kalooban na ito ay nagiging daan ng kaaway kapag ang isang tao po ay mayroong inner wounds. Ito po ay magiging door ng kaaway para sa kanya, para siya ay alipinin ng dyablo. Parang ganito, no? Ang favorite puntahan ng langaw, yung mga sugat. Diba? Yung mga nabubulok na mga pagkain. So, ngayon, once na ma-healed yung mga wounds na yon, automatic ay mawawala yung mga langaw na yan. Gayon sa ating pong puso. Kaya, yung pong wounds ay attracted. Yung inner wounds are attracted to the devil. Yung mga taong yan ang gustong iposes ng kaaway, yan ang mga taong gustong-gusto ng demonyong i-demonize. Para sila ay maghihigante, sila ay makagawa ng hindi maganda at sila ay mga magre-rebelde. Kalimitan yung mga taong nagre-rebelde, mga naghihigante, mga taong gumagawa ng mga hindi kaaya-aya sa lipunan, sila ay mayroong mga inner wounds. Meron silang wound na dinadala sa kanilang puso. Kalimitan yung akala mo yung mga katapang-tapang, yung laging pasigaw, laging akala mo barako sa amin sa Batangas matapang. Barako ang tawag. Kaya doon ipinangalan yung kaping barako kasi matapang. Yung mga yon, meron yung mga wounds in the past, kaya sila'y gayon. Ikino-cover up lamang niya sa pagiging akala mo sila'y matatag, akala mo sila'y matapang, pero ang totoo noon, yung mga yon, mga wounded. Kaya sila ay ganon. Kaya sila violente. Kasi sila ay mga wounded na mga tao na kailangan pong ma-healed ang kanilang kalooban. So ano po yung mga pangunahing mga dahilan bakit nagkakaroon ng inner wounds ang tao? So number 1 na po dyan yung pong rejection. Rejection. Sino po dito ang na-reject na? Kapag sinabing rejection, yung bang kayo ay sa mga magkakapatid, laging pagka mayroong party, hindi kayo sinasama, tapos hindi ka pinapansin, no? Ang ibinibili lang ng damit, yung pangana, yung bunso ay hindi na, o kaya baligtad naman, yung bunso lang ang laging binibigyan ng atensyon, ikaw ay hindi pinapansin. Kagaya po halimbawa ng nangyari po kay David, di ba? Napapansinin niyo po ba yon na nagpatawag po sa kanilang bahay ng party para itatalaga kung sino yung magiging hari? 8 silang magkakapatid, ilan lang ang tinawag? 7 lang. Tapos siya pa yung utos-utosan, siya pa yung lagi na lamang binubuli ng kanyang mga kapatid, binabatok-batukan. Pero sa mga kainan, sa mga mahalagang okasyon, di siya ay sinasama. So siya po ay rejected. Mapapansin niyo po yung kanyang mga writings sa Book of Psalms. Siya ang madalas sumulat nun . Kita niyo sa mga writings niya, no? Yung sama na ng loob, yung kanyang mga hinanakit, yung kanyang mga tampo, sinulat niya doon para bang diary niya. Okay? So, una po na nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng sugat sa damdamin ay because of rejection. So, pwedeng ikaw ni-reject ng iyong parent o ni-reject ka ng iyong naihibig, gaway binasted. Okay, pwedeng ikaw ay ni-reject sa trabaho or ikaw ay ni-reject ng iyong mga kaibigan o na-reject ka sa ministry, yung mga ganon, nag-audition, di ikaw ang napili at hindi mo matanggap na hindi ka napili. Intentional man yung ginawa or unintentional, ikaw ay nasaktan ng iyong damdamin doon. Okay? So, pangalawa po ay betrayal. Betrayal. Ito naman yung may mga taong ikaw ay nag-confide sa kanila, nagsabi ka ng secret,
Pero pagdating ng araw ay biniral yung iyong secret. Nung mag-away kayo ay ikaw ay tinraidor at nako, alam niyo yung taong yan, nako, ganito yan. Tapos yung video ninyong dalawa ay kinalat pa sa internet. At ikaw ay binlockmail. Sige, kung ako ay hindi mo pa utangin, sige, ikakalat ko itong bidyong ito. Sasabihin kong hindi ka nagtututbrush. Yung gano'n, o kaya hindi ka naliligo o hindi ka nagpapalit ng underwear. Yung mga gano'n, no? So, yung nag-confide ka ng iyong mga secret sa puso na nangakong hindi walang makakaalam at kayo laang, pero pagdating ng panahon, iinano ka, yung kumbaga ikaw sinaksak ng patalikod, ika nga. Si Joseph, ganun po ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, di ba? At ganun din si Jesus. Yung close friend niya, pinakakain niya, lagi niyang kasama, pero ano po ang nangyari? Siya po ay ibinenta sa mga kaaway ng 30 pirasong pilak. So, Jesus has been betrayed by his close friend. At kung ikaw ay na-reject, naranasan din niya ni Jesus. Kung ikaw ay na-betrayed, naranasan din niya ni Jesus. Kaya alam ni Jesus ang pinagdadaanan mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, alam ni Jesus ang mga pinagdadaanan mo. Okay? Now, aside from that, yun pong failure. Ikaw ay nag-take ng board exam, nakakalima ka ng take, ay hindi ka makapasa-pasa. At sinasabi mo sa iyong sarili, failure ako ay hindi ako magaling, hindi ako mahusay. Yan. Maring failure sa trabaho, failure sa business, or failure sa relationship, or failure sa lahat ng mga nagiging decision mo sa buhay. At yun ay nakapagdulot sa iyo ng guiltiness and pain. Kaya minsan, yung mga taong nagpe-fail, lalo na sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga challenges, nagpapakamatay sila, nagsusuicide sila. Kaya yung mga taong hindi ganun kaayos mag-handle ng failure, kalimitan sila nagsusuicide sila talaga. Kaya alam nyo po, ang failure ay nagiging failure lamang kapag hindi mo ito na-handle. Kasi actually, there is no success without failure. Sa aming mga anak, okay lang ang mag-fail. Sabi ko sa amin, okay lang ang mag-fail. At least, you did their best. Kasi kalimitan, may mga parents na masyadong perfectionist. Ayaw na magkakamali ang kalang anak, kahit isang puntos, kahit isang koma. At ito po ay nagdudulot sa kanila ng matinding wound kapag ka po meron lang silang isang pagkakamali para ang tingin nila failure na ang buong buhay nila. Alam niyo po si Thomas Alva Edison ay 1,000 times nang nag-failed ng kanya pong iniimbento ang incandescent bulb. At minsan po siya ay pinuntahan ng isa pong newscaster at sabi, Mr. Edison, hindi pa ba kayo nagsasawa sa pag-iimbento ng light bulb? Ay hindi naman kayo nagsasucceed? 1,000 na beses na po kayong nag-fail. Sabi niya, I am not a failure. Sabi niya, I have just discovered 1,000 times not to succeed. Kita ninyo po, yung kung alam nyo, ating ipamulat sa ating mga anak na okay lang ang mag-fail sa buhay. Dahil kung hindi sila mag-fail, hindi nila malalaman kung ano talaga yung real success. Ang real success is knowing how to handle your failure. Akala naman yung pag-success, yung hindi ka nagkakamali, dapat 100 perfect lagi, yung walang mali sa exam. At pag ikaw ay nagkamali ng isa, failure ka. Hindi ho yun depende kasi At depende rin sa success. Depende rin sa ating definition ng success. How you define success sa iyong buhay. Baka magkaiba-iba tayo ng definition ng success. Hindi pare-pareho. Doon sa mga terrorist, ang success sa kanila yung mamatay sila at ibunggo ang eroplano sa Twin Tower o kaya maglagay ng bomba sa katawan at pasabugin sa gitna ng maraming tao. Sa kanila, success yun. Diba? Sa iba naman, ang success yun, dapat mayroon kang malaking bahay, may malaki kang kotse, ikaw marami kang lupa, yung mga ganun, marami kang depositong pera sa bangko. Sa iba, yun ang kanilang success at pag hindi nila na-achieve yun, failure sila. Ako, hindi yun ang aking success, yung maglalagay ng bomba sa katawan tapos tatakbo sa mga tao. Hindi yun ang success para sa akin.
Ang success para sa akin ay yung maraming taong madala sa Panginoon, makapagbukas ng mga churches, to plant churches in different towns, barangay, and municipality, at makapag-raise up ng leaders at mga pastors. Para sa akin, yung magkaroon ng malaking bahay, okay din, okay, maganda rin yun. Hindi pa yun ang talagang lubusan at ganap na success. For me, ang tunay na success is to fulfill the purpose and plan of God for my life. Kasi kahit sabing marami akong lupa, marami akong bahay, marami akong perang nakadeposito, pero wala man lamang akong naakay at naipioneer na church, I am a failure as a pastor. Kasi hindi ko na-fulfill kung ano yung purpose ng Diyos para sa aking buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are not a failure. Okay, so kalimitan kasi nga, yung failure, yun yung nagdudulot ng pain sa puso. Failure ako kasi di ako. Nagkamali ako ng isa. Bakit baga hindi nakatuon do sa 99 na points na tumama. At saan mag-focus? Doon sa isang mali. Sino sa inyo yung nag-post kayo ng picture? Tapos, mga heart, like, tapos merong isang nakagayon. Samang-sama ng loob mo. Sino kaya yung taong yun? Gusto mong hanapin, gusto mong huntingin kung sino yung nag-dislike o yung naglagay ng yung emoji na parang nakapangit ang itsura na may sungay. Gusto mong huntingin yun. Samantalang ang daming nag-heart, ang daming nag-like, doon ka tumingin, doon ka nag-focus, nasira na ang araw mo dahil lamang doon sa isang emoji na scroll lang ang napindot sa halip na heart napindot yung pangit na emoji na hindi naman niya sinadya. Pero ikaw, dinamdam mo na, at inisip mo, failure ako, ano bang nagawa kong masama? Diba? Ganyan. So, aside from that, yung loss. Isa din po sa mga nagiging source ng ating mga wounds sa ating kalooban ay yung loss. Pwedeng pagkawala ng mahal sa buhay, namatayan ka ng magulang, namatayan ka ng kapatid, nangyayari yun sa tunay na buhay. Ako, nawalan ng magulang, o ako, iniwanan ng ina, yung broken family, yan. Yung loss, pagkawala ng mahal sa buhay, o kunyari, nag-break kayong ng jowa, o iniwanan ka, hiniwalayan ka, o kaya nawalan ka ng pera, nawalan ka ng mga kabuhayan, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng sweldo, nawala sa iyo yung iyong mga source of income. Diba? Nawala ang iyong mga komisyon. Nako. Parang ang tingin mo sa iyong sarili, failure ako. Ganon. Yun ang mga naglalagay ng sugat sa ating damdamin. Yung loss. And then, aside from that, yung po mga harsh word. Sino po dito ang napagalitan na mura? Sa amin, kasi sa Batangas, yung mura pinagalitan. Pag pinagalitan ka, pinagsabihan, namura ni Bishop. Actually, sa amin, salitang namura, napagsabihan. Dito naman yung namura, yung PUTA. Iba-iba ang meaning. Pero gayon pa man, yung pong harsh word, di ba? Yung nasigawan ka, lalo na yung mga hindi sanay na nasisigawan, tapos nasigawan ng teacher, nasigawan ng boss, o nasigawan ng pastor, nasigawan ng misis. Actually, kung ang sumigaw sa iyo ay yung mga taong wala namang kang relasyon sa kanila, parang walang dating yun, ano? Pero kapag ang nasigawan ka ng mga taong malalapit sa iyo, ng mga kaibigan mo, ng best friend mo, ng tatay, nanay mo, you took it seriously talaga. Kasi mahal mo yung sumigaw sa iyo Kung ang sumigaw sa iyo siguro ano lang diyan, kung sino man diyan, parang walang dating yun. No? Pero pag nasigawan ka ng mga taong malalapit sa iyo, o kaya na sabihan ka ng masasakit na salita, wala kang mararating, hanggang diyan ka na lang. No? Wala kang kwentang tao. Ganon, nasabihan ka. Wala kang mararating. Ikaw ay hampas lupa. Ikaw ay palamunin. It hurts. Yung mga daming mga masasakit na salita. Pwedeng ikaw ay nabully sa school. Sinabihan ka ng mga utoy. Sa amin kasi yung utoy ay little boy. Dito, pangit pa lang ibig sabihin noon kako. Parang binubuli ka. Naalala ko yun nung bago pa lang ako dito, mga ganyang mga bata, inaakay namin, uy, utoy, halik kayo dito, utoy. Sa amin kasi, pag sinabing utoy, pag magbabatang malit, ang tawag doon, mga little boy, utoy, little boy. Dito pala, iba pala ang kahulugan. Kaya kami, tinatawanan ng mga, inaalagaan namin mga bata. Kaya nung ako umuwi sa amin,
tinatawag ko rin pa rin mga utoy. Utoy, halika rito, utoy. Sabi, kuya, ano po ba yan? Utoy sa Batangas o utoy sa Pangasinan? Ay, hindi, utoy sa Batangas. Little boy. Ano po yung mga masasakit na mga salita na inyo pong narinig nung kayo ay bata? O maaaring kahapon, o maaaring kayo po ay nabiro, tapos hindi naging maganda ang biro sa inyo. Kasi minsan, may mga taong hindi na talaga nila sinasadya na makapagsabi na gano'n. Sa iba kasi, parang wala yun eh. Hindi nila naiisip. Pero pagdating sa iyo, kasi minsan yung mga biro, yung mga pag wala ka sa mood, yung parang sinakyan yata ng demonyo yung biro, tapos biglang siniryoso mo ng isang bagay. Sa ibang tao na nagsalita noon, wala naman siyang iniisip. Pero pagdating sa iyo, parang bigla mong sineryoso yung sinabi at na-hurt ka. Nasa iba naman, wala naman yun. Pero bakit pagdating sa iyo, biglang na-hurt ka doon sa nasabing yun? Parang sineryoso naman agad, tampong-tampo ka na, tapos hindi ka na agad pumunta sa church. Yung minsan, feeling rejected, yung hindi ka nakamayan, di ba? Yung halimbawa, may kausap yung pastor o may kausap si sister, di ba? Hi sister, ay may kausap, hindi ka napansin. Feeling mo, ni-reject ka. Tapos hindi na ako atin sa linggo, hindi pala ako importante dito. Minsan, ginagamit din ng kaaway yung ganong mga eksena na ikaw lang ang nag-iisip ng gayon. Ikaw lang nag-iisip ng gayon, hindi pala naman ganon ang ibig ipakahulugan ng ibang tao. So, yung harsh word, yan yung po mga abusive na mga salita. Yung mga verbal abuse, ba? Yung mga masasakit na salita, directly, ikaw ay piniuta, di ba? Nasubukan mo na ba sabihan ka ng mga kung ano ang salita. It hurts. Lahat tayo ay nasaktan at nasugatan at nasabihan ng gayon. At yun ay naandito lang yun sa loob ng ating puso. At yun ay hindi agad basta-basta nawawala na, okay lang sa akin yun. Sabi mo lang yun. Pero deep inside, nasaktan ka. Nasaktan ka o hindi? Hindi, okay lang sa akin yun. Pag yung mga ganyan ang salita, ay alam na this. Okay? So, aside from harsh words, alam na natin yan, alam na ninyo yan, yung pong tinatawag na trauma. Trauma. Ano po yung trauma? Hindi po yung hospital diyan sa Locaw. Ay, trauma hospital yon. Yung trauma, yung bang mga may pangyayari sa iyong buhay na hindi mo makalimutan, na sa tuwing maaalala mo yun, biglang nagiging sariwa sa iyo ang lahat ng bagay. Yung iba yung trauma, yung mga sila itinakot sa ipis, kaya, sige, pag hindi ka natulog, yan, ang ipis, sige, gagapangin ka. Kaya, naku, pag nakakita ka ng ipis, natatakot ka lagi sa ipis. Hanggang malaki ka na, ang laki-laki mo na, takot ka pa rin sa ipis. O kaya tinakot ka sa daga, o tinakot ka sa mga insekto, mga ganyan. Kaya po tayo ay natatakot, hindi dahil hindi natin kayang labanan yun, o patay, meron tayong trauma. Siguro nung bata tayo, tinakot tayo. Ako nung bata, ako ay gustong-gusto lagi patulogin ng aking mga tito, tita, mga aking mga ina. Tinatakot ho ako lagi sa pulis. Sige, yan ang pulis. Pag hindi ka din, kukunin ka. Kaya ako noon, takot na takot sa pulis. Kami po noon ay may kainan kasi tapat ng school. Madami pong pulis na na kumakain doon sa amin pong restaurant. Kaya pagka po ako nakakakita ng pulis, ako po sobra pong nanginginig at natatakot. Tapos siyempre, 'di ba, ang mga pulis pagka yung kakain, siyempre tatanggalin yung niya. So, ang mga suot pa noon ng mga pulis, yung mga tsokolate, yon. Tapos tinatanggal yung baril. Hindi hindi ako makalabas doon sa aming bahay. Hindi ako makapunta doon sa Napunta lang ako doon pagkatapos na ho yung mga kainan. Kasi wala na yung mga pulis na kumakain. Kaya lagi ako takot na takot sa pulis noon. Noong ako ay bata, kasi ako ay tinatakot sa pulis. Kaya na-trauma ho ako sa pulis. Ito yung may kumakain sa aming pulis. Ako ho ay hindi nalabas. Trauma ho yun. Mabuti na lang na-overcome ko. Na-overcome ko yung gayong pagkatakot. Pero may mga hindi ho nila na-overcome yung kanilang mga trauma in the past. Yung mga napagsamantalahan, yung mga nambulestya, yung mga naloko, yung mga yan, mayroon silang mga trauma na nangyayari. Si Jacob, meron siyang trauma, di ba? Nung mawala si Joseph, iniisip niya mangyayari din yung kay Benjamin.
Kaya masyado siyang overprotected pagdating kay Benjamin. Yung mga overprotected na ayaw nilang palabasin ng bahay. Si Benjamin. Kasi lagi niyang iniisip, naku, baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Joseph. Laging gustong pagparehuhin. Magkaiba naman sila, di ba? Pero dahil nga may nangyari sa kanyang kamukha noon, yon. Kaya yun ang nagdudulot sa kanya ng wound sa kanyang kalooban. Ang iba naman, yung trauma nila, dati, merong nagpa-pray sa akin na siya po nung nasa Baguio, siya po ay tinakot sa inuman. Ay, binatilyo. Tinakot sa inuman. Na nagpaputok ng baril. Hindi naman papatayin. Kundi tinakot lang. Talagang nagpaputok ng baril. Tapos natulala na ho yung binatilyo na yon ng ilang mga araw. Dinala sa albularyo at sabi nanuno sa punso or whatever. Pero yung tulala pa rin. So, nung ipag-pray, na-reveal niya sa kanya na siya pala'y tinakot. Kaya pala siya naging tulala. So, okay na, naging okay na. Di akala ko naman okay na. Tapos, paglipas-lipas ng panahon, nung New Year, ay nagputukan. Nagputukan nung New Year. Ay, alam niyo po, bigla na naman po, natulala na naman po siya ng ganyan, nakatungangan ganyan. Naaalala niya yung nangyari sa kanya in the past noong sa inuman na may nagpaputok ng baril. Nakakala siya papatayin. Yung pala'y tinakot lang siya. Ang tawag doon, mga trauma. Na sa tuwing nakakakita ka ng bulaklak, nakakaamoy ka ng pabango, naaalala mo lagi si ex. O kaya merong kanta kayong favorite song na dalawa noong araw ng kayo pa. Hindi kita malilimutan. Naku, sa tuwing may dadaang ililibing, naku, ikaw ay naiiyak. Dahil naalala mo na yung kantang yung team song ninyo ni X. Yan. So, yung mga ganon ba? Yung nagiging sariwa na akala mo, 20 years nang nangyari, pero akala mo kahapon lang nangyari yung sugat. Ganon ang nangyari kay Jacob. 20 years na, pero sariwa pa rin sa kanyang damdamin yung nangyari na parang kahapon lang nangyari. Okay? So, it can affect our success, our performance sa work, sa trabaho, even sa church. Pag tayo ay may inner wounds. Then, aside from trauma, in the past, yun pong tinatawag na demonic oppression or demonic attack. Ayan. Kaya, minsan nagbubulong. Yung sabi ko kanina, bubulungan ka ng dyablo. Yung ikaw mahina ka, gano'n. Hindi ka nila mahal, sila lang ang importante. Tapos, yung hindi ka nakamayan, hindi ka nakamayan, hindi ka napansin, hindi ka na mahalaga sa church na ito, gano'n. Tapos, halimbawa, yung matagal ka nang hindi naka-attend, matagal ka nang hindi naka-attend, matagal ka nang hindi na-attend sa church, nakakahiya ka na, huwag ka na magpakita doon, gano'n. So, yun yung ini-inject sa iyong isip. At yun ay nagdudulot sa, hindi nga ako mahal ng mga yun, hindi nga ako dinadalaw, hindi nga ako binibisita. Yun. Hanggang sa ang puso mo, ang iyong kalooban ay magkaroon na ng sakit ng kalooban. Ganyan ang nangyari kay John the Baptist. Si John the Baptist kasi nakulong, di ba? Nakulong siya dahil sa kanyang pagpipreach. Dati, si John the Baptist, nung makita niya si Jesus, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Na-identify na si Jesus ay Messiah. Pero nakakulong siya, nababalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling, nababalitaan niya na si Jesus ay bumubuhay ng patay, gumagaling ang may ketong. Alam niyo, nag-doubt siya kay Jesus. At ano ang sabi? Tinawag niya yung kanyang isang tauhan. Tanungin mo nga kung siya nga talaga yung sinugo ng Diyos na hinihintay na darating. Samantalang siya yung nag-testify na this is the Lamb of God. Pero ang sabi ni Jesus, I think Matthew 11, sabi, blessed are those who are not offended because of me. Sabi, bumalik ka kay John. Bumalik ka kay John. Sabihin mo sa kanya, gumaling ang may sakit, nabuhay ang mga patay, gumaling ang mga may ketong, mga nakakita ang bulag. Tapos sinabi, blessed are those who are not offended because of me. Bakit? Offended si John the Baptist during that time. Ikaw ba naman yung nakakulong? Tapos hindi ko dinadalaw nung iyong pastor, nakakulong ako. Wala man lamang dumadalaw sa akin. Yan. Yun hong bulong ho ng dyablo yon. Anong bulong ng dyablo? Pag ikaw ay naandoon sa
Problema, walang nagmamahal sa iyo. Hindi ka nila mahal, hindi ka importante sa kanya. Yung pala, ikaw ay pinaglalaroan ng dyablo ang iyong isip at ang iyong damdamin. Ikaw naman magtatanim ka na ng sama ng loob. Oo nga, hindi nga ako mahalaga sa kanila. At dadagdagan pa ng dadagdagan ng kaaway. Manganganak sa isip mo ang mga negative thought na hindi mo alam, pinaglalaro ka ng kaaway. At yun ay magdudulot ng sugat sa iyong damdamin. Ang hindi mo alam, you are under demonic attack. You are under demonic oppression. Ngayon, mga kapatid, kaya si Jesus ay pumunta dito. Ang sabi po ng Lucas chapter 4 verse 18 to 19, ang sabi ni Jesus, "The Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives." Pero mag-focus tayo sa to heal the brokenhearted. Dahil, mga kapatid, alam ni Jesus, tayo bilang mga tao ay makakaranas ng sugat sa damdamin sa iba't ibang mga kadahilanan. Sinadya man ito o hindi sinasadya, intentional or unintentional, tayong lahat ay pwedeng maka-experience ng inner wounds. Kaya si Lord ay nag-provide ng solution, ng kagalingan para tayo ay makawala doon. Kasi pag may inner wounds ka, hindi ka makapag-perform ng ayos kahit sa iyong family. Pag mayroong inner wounds ka sa anak mo, inner wounds ka sa husband mo, inner wounds sa iyong kapatid, may inner wounds ka sa iyong magulang, meron kang inner wounds sa iyong anak, maging sa ministry, pag may inner wounds ka kay sister, kay brother, kay pastor, kay sino mang kapatid dyan na meron kang inner wounds, I am telling you, affected ang iyong performance sa pagsiserve kay Lord. Even ang iyong devotion, hindi ka makapag-concentrate ng ayos because of that wound. At yun ay nagiging doorway ng kaaway to control your life. At makapag-iisip ka ng mga negatibong bagay hanggang sa makapatay ka pa at makagawa ka pa ng masama at hindi mabuti. Kaya do not allow your inner wounds to be infected. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong hayaang ma-infeksyon ang sugat mo sa damdamin. Kailangan ay tayong lahat ay maka-experience ng healing process. Ang inner healing ay hindi po ito instant na nagaganap. Merong process para ito ay mangyari. Hindi agad gayong kabilis. Ano? So, katulad halimbawa ng forgiveness, pwedeng ang forgiveness ay ibigay. Agad, maibigay. But the trust, it takes time. No? Pwede tayo, pinapatawad ko na siya. Pero, hindi ibig sabihin, para akong nagka-amnesia. Para akong nagka-amnesia doon sa nangyari. Yung trust, yun ang, it takes time para yung trust ay ma-develop uli. Halimbawa, ikaw ay binugbog noong tao at sinaktan ka dahil siya'y addict. Patawarin mo na kasi sabi ng Lord, magpatawad ka. Magpatawad ka. Pero ikaw ba uli ibabarkada uli sa kanya? Hindi. Bakit? Mag-iingat ka. Baka makadalwahan ka. Na-blackayan ka dito. Mamaya, sa kabila, at least balance. Diba? Mag-iingat ka. Medyo lalayo ka. Pero nagpatawad ka. Pero ba't ka lumalayo? Wisdom, baka ako madublihan eh. Di ba? Ako nagbago ng puso, ay siya. So, ang forgiveness, mga kapatid, yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan muna natin, how? Kung ikaw ay nasaktan, na-offend ka ng iyong asawa, ng iyong mga mahal sa buhay, ng mga kapatid, mga kaibigan. Kung ibang tao, yung hindi natin kapamilya at hindi natin kaano-ano at wala tayong relasyon sa kanila, hindi ganun katindi ang pain. Mas malapit, mas matindi ang sugat. Mas malapit sa ating puso. Mas malapit sa ating puso ang mga personas. Ang mga tao, mas matindi yung pain na pwedeng maidulot ng kanilang mga pagkakamali sa kanilang buhay. Okay, so number 1, ito, we have to admit our pain, our sugat. We have to admit that you are broken.
May mga tao na pag kinumusta mo, "Oh, kumusta ka? Pasensya ka na." "Oh, okay lang yun." Wala yun. Naku, pag mga ganon, alam mo na halimbawa, no? Kasi ganito yan eh. Minsan, nagdudulot ng sakit yung sinabi ng tao. Minsan naman, ikaw yung nasaktan. Minsan, ikaw yung nakasakit. Ikaw yung nasaktan, o ikaw yung nakasakit. Okay? So, kung ikaw ang nakasakit, meron pa ring effect sa iyo yun. Yung ikaw ay nagigilty. Nagigilty ka. Ako kung hindi dahil sa akin. Hindi sana namatay si nanay. Kung umuwi sana agad ako ng maaga. Kung nabili ko sana yung gamot. Di ba yung mga ganun? Kung naibili ko sana siya ng gamot, sana buhay pa ngayon. Kung naisugod ko agad siya sana sa ospital. Para hindi mo mapatawad ang iyong sarili sa nangyaring ganun eh, di ba? So, minsan tayo ay nagdudulot pa rin sa atin ng sakit sa ating kalooban. Parang naaano tayo sa ating sarili, nagigilty tayo, nagagalit tayo. Yan. Yun ang dahilan kaya maraming hindi lumalago kay Lord at hindi makausad ang spiritual life. Affected ang kanyang career, ang kanyang negosyo, ang kanyang performance. Lahat ng area ng buhay affected kapag tinamaan ang iyong heart. Pag may inner wounds ka. Okay. So, number 1, you have to admit. Admit it. Pagka kayo ho ay pupunta sa doktor, anong gagawin ng doktor sa inyo? Masakit ba ang ulo mo? Are ang gamot. Bumili kang Biogesic, inumin mo 3 times a day. Gano'n ba yun? Hindi. Nilalagnat ka ba? Diba? Gano'n. May iba ka bang nararamdaman? Nauntog ka ba? Bakit masakit ang ulo mo? Tinatanong, ini-interview, at ikaw naman, sinasabi mo lahat. Wala kang itatago. Dahil pag meron kang sinikret, baka mamaya mabigyan ka ng gamot na yung pala. Ako po ay 3 buwan nang hindi dinadatnan. Nako, tapos naresitahan ka ng gamot. Hindi mo sinabi na ganun pala. Buntis ka pala, naresitahan ka ng gamot. Di lalong nagka-problema ka. Tama? Kaya tinatanong sasabihin mo lahat May asawa ka ba? Ba't masakit ang ulo mo? Diba? O kung aho'y nagkikrib sa mangga, tapos lalo na yung may agamang. Ang problema, wala palang asawa. Ay, lalang problema yun. So, di ba, sinasabi mo ang lahat ng iyong damdamin. Hindi naman po kinakailangan sabihin mo sa lahat ng tao, makakasalubong mo diyan kung ano yung nangyari sa iyo. Don't do that. Baka mamaya mag-viral ka. Okay? Find a right person, a trusted person, a spiritual person na pinagkakatiwalaan mo, dun mo lang sabihin at doon ka magpa-minister sa kanya. Ang sabi po ng James chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa upang gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kung bigat na bigat ka na, meron kang guilt sa loob mo na wala kang ibang pinagsasabihan, find a right person. Hindi kung kani-kanino lamang. Lalong lalala ang sugat at lalong may impact. Yung iba, pagka may nararamdaman sakit sa albularyo na punta, bubugahan, lalawayan, tatapal-tapalan. Naku po, mali pala yung naibigay na gamot sa kanya. Kaya lumala tuloy ang sakit because he or she went to the wrong person. Gayon din po. Kung kayo po merong inner hurt, inner problem, at gusto pumunta kayo doon sa taong makapag-minister sa inyo, mapapayuhan kayo at maigagayad kayo para mapabuti kayo. Dahil kung kani-kanyo lang sasabihin ng inyong hurt feelings o nangyari sa inyo, mamaya ikukwento ko kayo sa ibang mga tao, ilalagay pa kayo sa Facebook at kung ano-ano pa, lalong lumaki ang inyong problema tuloy. Lalong na-infect tuloy yung inyong sugat. Magpa-pray kayo. Kayo ay magpa-minister kung talagang kayo ay mayroong mga sugat sa inyong damdamin. Okay? So, una, kinakailangan nating i-admit. Kasi kung hindi mo aaminin at hindi mo ipapahayag kung ano yung sugat na nasa sa iyo, hindi mo marireceive ang complete healing. Halimbawa, hindi mo sinabing masakit ang iyong tiyan. Hindi mo sinabi binigyan ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Sasabihin, hindi naman ako gumaling. Paano hindi mo naman sinabing masakit ang iyong tiyan? Di ba? Kaya dapat sasabihin mo. Sa tamang tao, Sa tamang tao. Okay, then, pangalawa, number 2, bring
your pain, your wounds, your heart. Kanino? Hindi sa tanduhay, hindi sa red horse, ha? Hindi sa emperador. Yung iba kasi pagka nasaktan, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ganun. Tayo lang dalawang kakaintindihan. Pag nalasing ka, tapos nang away ka, nang iskandalo ka, nang gulo ka, lalong lumaki ang problema mo. So, bring your wounds to God. Meron pong isang babae sa Biblia, ang pangalan niya si Hannah. So, ang asawa niya po ay si Elkanah. Si Elkanah po ay hindi po magkaanak kay Ana. So, baog pala si Ana. Kaya ang ginawa niya, kumuha pa siya ng isa pang asawa pa uli para magkaroon ng anak. Kasi nung unang panahon, napaka-laking issue pag hindi nagkaanak isang babae, walang tagapagmana, di ba? O ng mga kayamanan. Kaya para magkaanak, kumuha naman siya ng ibang mapangasawa. Nagkaanak. Naging karibal tuloy ni Ana. Si Ana, hindi mo magkaanak. So, ang ginagawa, binubuli niya si Ana. Baog, hindi marunong gumawa ng bata. Laging ganun. Kaya masakit na masakit sa loob ni Ana yung nangyayari. Tapos dumating yung pangalawang anak, pangatlong anak nung karibal niya. Siya wala pang anak. So, kaya lalo siyang na-hurt. Sa kanyang matinding pagka-hurt, alam niyo po, ang ginawa niya, nag-inom ba siya? Naglasing, nagpakamatay, tumalon sa tulay. Alam niyo po ang ginawa niya? Pumunta siya sa temple at nagdasal. Bababasa niyo po yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 9. Nung siya po ay pumunta doon sa temple, anong ginawa po niya? Siya daw po ay malungkot na nagdasal. At habang po siya ay naandun sa bahay po ni Yahweh, yung pong priest pala doon, yung pastor doon, hindi din naman sensitive. Na-judge tuloy siya. Oy, lasing ka, di ba? Sabi po sa verse 10, buong pait daw po siyang lumuluha at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Anong sabi po sa kanya ni Eli? Di ba? Sabi niya, Lord, kung po yung bibigyan ng anak. Ganon, di ba? Sinabi niya, inihayag niya yung kanyang damdamin sa nakalooban. Tapos humingi siya ng baby kay Lord, di ba? Kung bibigyan daw siya ng anak, di pa puputol ang buhok, maglilingkod lang kay Lord. Ngayon, nung siya po ay naandoon, sabi po naman po ni Eli sa kanya, ay oy, ikaw ilasing. Doon sa verse 12:31, lasing ka. Ay, umuwi ka na. Sabi po sa kanya ni Eli, lasing ka. Sabi, hindi po ako lasing. Huwag niyo pong ipalagay na ako po ay mababang uri ng babae. Sabi po niya, inihihinga ko lamang ang aking damdamin. Kaya minsan pag tayo nakatingin lang doon sa nangyayari sa labas, mai-judge lagi natin yung tao kung hindi naman natin nakausap o naitanong ano ba ang nangyayari sa kanya. Ano sabi? Huwag po ninyo akong ituring na masamang babae. Ano sabi? Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking kalooban. Ganun siguro yun. Sinasabi niya, kanino niya sinasabi? Sa Lord. Kaya nga bulong lang, hindi malakas. Diba? Kumikibot-kibot lang yung kanya. Tahimik lang siya. Hindi siya sumisigaw. Hindi yung, Panginoon, wala po kaming makain! Panginoon, wala po kaming... Hinahinain naman ang dasal at hindi bingi si Lord. Ayan tatay. Yung pala ipinaparinig lang sa kapitbahay. Lord, wala po kami masarap na ulam! Mabot sa kapitbahay, nagluluto ng adobo. Ganun. Pero itong si Hannah, tingnan mo yung verse na yon. Siya po ay bumubulong lamang. Pabulong lang, di ba? Pabulong lang yung kanyang prayer. Umaano-ano lang yung kanyang bibig. Yeah. Kita nyo? Habang pong siya ay nananalangin, sabi, ang bibig daw po niya ay pinagmamasdan ni Eli. Hindi daw po, gumagalaw lang yung kanyang yung labi, pero hindi lumalabas ang salita. So, ang pagdulog pala kay Lord, di mo naman kailangan sumigaw nung malakas na sigaw. Sometimes, we need to shout para ma-release yung bigat ng ating kalooban. But sometimes, kung kayo lang naman ni Lord ang magkausap, kahit bulong, maririnig ng Lord. Sabihin mo siya yung katabi, naririnig ng Lord
ang sigaw ng iyong sakit ng kalooban. And when you release your pain sa Diyos, ito ang nangyari. Here is what happened to her. Basahin nyo ang verse 18. Pagkasabi niyon, si Hannah ay bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Palapakan natin si Lord. Hindi ko alam kung anong mga bigat ng kalooban na dala-dala ninyo ngayon. I am telling you, pag binulong mo yan sa Diyos, may pelikula kasi dating ibulong mo sa Diyos. Pelikula ba nino yun? Ni Vilma Santos. Ibulong mo sa Diyos. Hindi mo naman kailangan isigaw sa Diyos Ibulong mo lang. Sabihin mo sa Kanya. And God can heal you wherever you hurt. Sabi, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. The moment you pour out your hurt in the past before the presence of God, tatanggalin nyo ng Lord. I-unload ng Lord ang lahat ng bigat sa kalooban, sa loob ng iyong puso. Amen? Then, ang tatlo, ito ang kailangan mong gawin. Forgive those who hurt you. So, sino ba ang kailangan nating i-forgive? Number 1, forgive yourself. Forgive yourself. Kasi ganito yan minsan, tayo yung nakasakit. Nagigilty tayo. Halimbawa, kung hindi dahil sa akin, hindi sana namatay si nanay kung nabili ko lang sana yung kanyang favorite food. Sana'y buhay pa siya ngayon. Di ba ganon? Hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Kung naibili ko sana ang misis ko ng manggang hilaw at saka agamang na may matamis na maanghang, hindi sana siya nakunan. Di ba ganon, parang ikaw, kahit matagal lang, sinisisi mo lagi ang sarili mo, ako kasi, ganon. Ganito kasi ako ganon. Ang sama-sama kasi parang ang sarili mo, hindi mo mapatawad sa nangyari, sa nakumit mong mga maling desisyon, dahil nakasakit ka ng dami. Hindi, galit na galit ka sa sarili mo. Ako talaga, ang bobo-bobo ko. Ganon, minsan ganon mo trato ang iyong sarili. Ako talaga, kahit kailan talaga. Mali! Ganon. Hindi talaga ako marunong pumili. Ganon. Laging ganon. Ako talaga ang hangin ng sablay. Ganon. Ginaganon mo yung sarili mo, kinikurse mo dahil sa nangyari. Forgive yourself. Yun ang una. Forgive yourself. Sabihin mo sa iyong katabi, forgive yourself. Yung iba namang galit sa Diyos. Kung mayroong Diyos, bakit kami ganitong naghihirap? Kung mayroong Diyos, bakit niya pinabayaang mamatay ang aso namin? Ang mahal pa naman ang bili ko doon. Gano'n. Forgive God. Bakit? Ikaw kasi bumili ka pa ng mahal na aso, meron namang askaldiya na hindi ka nagagastos. Di ba? Kaya minsan, tayo ay nagkakaroon ng sakit, depende kasi nga so kung gaano ka-valuable ang isang bagay sa atin. So, ngayon, isinisisi natin lahat ng problema, lahat ng nangyari sa atin sa Diyos. You have to forgive God. Ibig sabihin ng forgive, hindi naman nagkakasala si Lord, wala siya nagagawang mali. Ang sabi ko, i-release mo, wag mo siyang sisihin. I-release mo yung forgiveness sa Kanya. And then, forgive those people who hurt you. Yung naka-open sa iyo. Hindi, ang sama ng ginawa niya sa akin, pastor Alam mo, itaga mo yan sa bato. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya mapapatawad. At tanungin ko po kayo, kapag po kayo hindi nagpapatawad, sino ang nagdadala ng matinding bigat? Yung hindi ninyo pinapatawad na tao o kayong hindi nagpapatawad? Nakikita mo sa Facebook, sa sarap ng kanyang kinakain, laging namamasyal, sa saya nila. Ikaw naman, utang naman yan. Yung ganito yan. Ikaw yung sama ng loob mo, sila nag-i-enjoy, ikaw nag-i-endure. ikaw yung laging parang luhaan, pero sila naman, okay naman sila. Hindi niya deserve. Napakasama ang ginawa niya talaga. Ganon. Alam nyo, sa totoo lang, mga kapatid, we have to forgive even other people don't deserve our forgiveness. Why? Because you deserve freedom. You deserve to heal your wounds. Magpapatawad ka, hindi dahil deserve ng tao ang kapatawaran. Una, nagpapatawad ka because this is God's command. Magpapatawad ka dahil ito yung sabi ng Diyos
Hindi ko feel. Hindi mo naman kailangan feel mong magpatawad eh. Dahil ito nga ay command. Patawarin mo yung mga tao. Dapat ay ikaw ay magpatawad sa iyong puso. Sabi ko po sa inyo, there is a big difference between trust and forgiveness. Ang forgiveness, madali naman siyang ibigay. But trust takes time. Okay? Paano kung ako ang nakasakit? Ako yung nakapagdulot ng pain. Paano mo naman mahihil yung taong nasaktan? You must be sincere sa paghingi ng sorry. Alam mo, nasaktan mo siya. O ang jowa mo, nasaktan mo. O ang iyong partner, nasaktan mo. Sorry na nga eh. Ano ka ba? Nagsosorry na ako. Bakit ba ayaw mo pa akong patawarin? Hindi nagsosorry ka, pero hindi ka sincere. O diba? Hindi ho yung tunay na ano ka ba? Ang arte-arte mo. Sabi na, sorry na eh. Sorry na! Hindi ho yun ang tunay na pag-sorry. Diba? Ang pag-sosoring totoo, yung sincere sorry. Yung dama mo ang kalungkutan sa iyong sarili. Dama mo yung kalungkutan. Hindi yung parang sorry na, sorry. Ganun na, diba? Nangiinsulto. Hindi totoong pag-sorry. Lalo kang mag-trigger ng sakit sa kalooban kasi nanluluko ka, nangiinsulto ka. Ganoon. So, kung gusto mo makahil ng damdamin ng ibang mga tao. Si Joseph, matindi ang sakit na naramdaman niya sa kanyang mga kapatid. Binugbog siya ng kanyang mga kapatid, tapos inihulog pa sa balon, tapos hinubaran, tapos binenta. Yung matinding sakit yun. Matinding wound. Pero, paano na-overcome niya lahat yun? Sabi ko po kanina, ang sakit sa puso can affect our career, our spiritual life, our devotion. Affected yun. Okay? Yung mga nangyayari sa ating surroundings, affected lahat yun. Ngayon, kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay makawala doon. Gumaling tayo, gumaling yung mga sugat na dulot noong mga nangyari sa atin. So, anong kailangan natin gawin? Number 1 ay i-admit mo. Number 2 ay you will bring your wounds to God. At number 3 ay you have to release forgiveness. Yung sabi ng kantang Frozen, let it go. Dahil pag hindi let it go, mapo-frozen ka doon sa sitwasyon mo na yun. Gusto mo bang ma-frozen ka? O i-let go mo para makalaya ka? You deserve freedom. Okay? Mag-release ka ng forgiveness, hindi dahil yung tao ay deserve niya ng forgiveness, kundi deserve mong maging malaya para ikaw ay makalaya at makawala ka sa gapos at tanikala. Kasi hanggat hindi ka nagpo-forgive, yan ay mananatiling stronghold ng kaaway sa iyo habang nabubuhay ka. Then last, you have changed the way you think. Babaguhin mo yung isip. Huwag ka nang isip ng isip, hindi naman totoo ang pagsusorry niya. Ganun. Yung pag nagsorry ka, ibahin mo na ang takbo ng yung isip. So, nagsorry na, tapos na yon. Let's start another chapter. Hindi naman totoo yan. Parang hindi ka pa rin, yung bang, hindi ka pa rin magiging malaya kapag hindi mo binabago. Kunyari naman lang yung pagsusorry, pero hindi totoo. Magsusorry, tapos pabrik din naman sa dati after 1 month. Yung mga ganun change the way you think. Akala mo naman yung masipag, papula-bulaklak pa. Yun naman, ibinila lang si Shopee. Change the way you think. Kung gusto mong makatanggap ka ng kagalingan sa buhay, ibahin mong isip, kung hindi tunay, basta ako, malaya ako. Mag-focus doon sa panibagong kangayugto ng iyong buhay. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, be transformed by changing the way you think. Sinabi din po ng Philippians chapter 4 verse 8. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, and now, kailan daw? Now, brothers and sisters, yan, ano sabi? The final thing, fix your thought on what is true and hindi haka-haka lang, honorable and rights and pure and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Yan ang iyong isipin. Hindi yung kung ano-anong mga negatibo.
Pag negatibo ang iniisip mo, nanganganak ng mga negative. The way ang mag-isip, kung hindi mo babaguhin yan, hindi mababago ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya, are you ready? Sabihin mo sa iyong katabi, are you ready to receive your inner healing? Dapat handa ka. So, anong mangyayari kung ako'y makatanggap ng kagalingan buhat sa Diyos? Sino itong gustong lumiwanag ang kanyang buhay? Sabi ng Isaiah, chapter 30, tingin nyo, the moon will as bright as the sun. Maaaring ang iyong buhay ngayon ay napakadilim dahil sa nangyari, sa iyong mga nakamit na mistake, sa mga pain na pinagdadaanan mo, sa mga nangyari sa iyo, sa mga trauma, ay parang ang dilim-dilim. Parang ang liwanag ay parang gabi. But the moment you release the wound in your heart, yung madilim ay magiging liwanag na kagaya ng araw. Ang sabi po ay, and the sun will be 7 times brighter than usual. Like the light of 7 days in one. Okay? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Kailan mangyayari yun? Kailan? This will all happen when the Lord bandage and heal the wounds He has given His people. Mangyayari yon kapag na-healed ka sa iyong sugat. Kapag na-healed ang iyong sugat, I am telling you, you will be blessed 10 times better than before. You will be blessed 10 times better. Your ministry will grow 10 times better than before. Your business will explode 10 times better than before. Your career will grow and successful 10 times better than before. Sinong gusto iyon? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, God can heal you wherever you hurt. Okay, last story. Meron pong dalawang magkapatid. Pangalanan natin sila para naman madali nating maalala. Si Peter at saka si John na magkapatid. Sabi po nung kanyang nanay, anak, pupunta ko sa palengke, ay huwag kayong magulo dito sa bahay ha. At yung ating mga paso na yung mga figure, yung mga yung mga binibili sa yung mga mamahaling mga malalaking jar, base. Ayan ay mamahalin, libo, mga porselana, baka yan ay mabasag, nako, makakatikim kayo sa akin. Ganun ang mga ina. Ay pupunta sa palengke. Di ngayon, pag alis ng kanyang nanay, kinuha ni John ang bola at sila ay nagpatalbog, bola, nagpasahan, hagisan ng bola doon sa loob ng bahay. Ngayon, nung pag-salon ni Peter, ay inihagis niya yung bola sa kanyang sa kanyang kapatid. Saluhin mo, ay umilag. Pag ilaglagay, tinamaan po yung mamahaling jar. Nako, nabasag. Ano ka, kuya? Nabasag mo ang paso. Lagot ka kay nanay. Huwag mo sasabihin kay nanay. Natakot siya sa nanay. Huwag mo sasabihin. Ako nakabasag. Sige, iligpit na lang natin. Huwag na nating sabihin. Pero sa isang kondisyon, ha? Lahat ng iuutos ni nanay sa akin, ikaw ang gagawa, ha? Lahat ng mga utos dito sa bahay ni nanay sa akin, ikaw ang gagawa. Basta mo sasabihin ko, baka mapagalitan eh. So, ayun na nga, ang nangyari. At pagdating po ng kanyang nanay, dahil si Peter ang pangalan, Ore, Peter, ang mga pinamili ko, alagay mo na sa rep, tsaka yung isda, hugasan mo, ha? At alisan mo ng mga hasang, at mamaya, alagay mo sa rep. Jan! Kuya, bakit mo sa akin iuutos? Ampaso. Sige, ako na. Kung sasabihin ka na. Tapos sila po, nung kainan na. May toka ng paglilinis ng plato. Dahil sa ngayon ay, tanghalian, Jan, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Ang sabi naman, ay si kuya na po at siya po ay nagbo-volunteer na siya na daw po lamang ang maghuhugas. Bakit ikaw ang nakasal? Kuya, ampaso. Opo, ako na lang po nanay. Ganon. Tapos hanggang sa paglilinis ng bahay, pag inuutusan si John, John, magwalis ka dito sa ating sala at maraming kalat. Kuya, ikaw na! Bakit? Ikaw unutusan ng nanay.
Kuya, ang paso. Lagi pong ginagamit yung kanya pong nagawang pagkakamali. Sa tuwing uutusan yung kapatid, sa kanya po lagi ipinapasa. At sa tuwing naaalala niyang nabasag yung paso, siya po'y nagkakaroon ng guilt feeling. Hirap na po siya doon sa kanyang pinagdadaanan yun, na para po siya nakakulong doon sa sitwasyon yun. Hanggang sa isang araw, dahil hindi niya na makayahan, nung pong gabi, pumasok po siya sa kwarto ng kanyang ina. Sabi niya, Peter, bakit gising ka pa? Gabi na. Sabi niya, Nay, meron po akong aaminin po sa inyo. Ano yun? Yung paso ba? Oo, paano niyo po alam? Matagal ko nang alam. Kita ko sa CCTV dito sa aking kwarto na ikaw ang nakabasag. Ako nga nagtataka sa iyo, bakit sunod ka ng sunod sa iyong kapatid kung anong iutos sa iyo? Hinihintay ko lang na aminin mo. Anak, gusto kong malaman mo, mahal kita. Mas mahal ka doon sa pasong nabasag. Mas mahal kita kaysa doon sa nabasag na paso. Sige, matulog ka na. Ipanatag mo ang iyong loob. Dahil inamin mo na yung iyong nagawang pagkakamali, ipanatag mo ang iyong kalooban. Buti hindi ulo mo ang nabasag, yung pasula ang nabasag. Ayos napasarap ang kanyang tulog. Hanggang sa tinanghali na. Oh, kuya, gising na! Magligpit ka naman hinigaan na mga unan kumot. Talagang masarap ang tulog, lalo pang nagbalot ng kupo. Kuya, ang paso! Kahit sigaw ng sigaw, paalala ng paalala yung paso, wala nang epekto yung paso. Bakit? Kasi na-release na niya, naamin na. Meron bang mga sitwasyon sa buhay mo na paulit-ulit na ini-inject ng kaaway sa buhay mo at sa tuwing yun ay mababanggit sa iyong isip ay bigla ka na lamang nagkakaroon ng mga hindi magagandang pakiramdam sa iyo? I am telling you, just leave your hurt, your trauma, whatever things happen sa iyong buhay kay Lord. God can heal you wherever you hurt. Tayong lahat ay tumindig sa oras na ito. Hindi ko alam kung ano ang mga nakomit ninyong mistakes sa buhay na nagdudulot ng guiltiness sa inyong puso, sa inyong sarili. Ba't ko ba nagawa yun? Ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba parang sinisisi nyo lagi ang inyong sarili sa mga nangyaring yun sa inyong buhay? I am telling you, lahat tayo ay dumaraan sa iba't ibang mga maling desisyon, mga maling mga nasabi at mga salita. But I am telling you, hindi pa yan ang katapusan ng buhay mo. Just bow your hand, huwag mo munang pansin, nasa kaliwa mo, nasa kanan. Yumuko ka at pumikit at tingnan mo ang iyong sarili. Bakit ka ba nagiging magalitin? Bakit ka ba nagiging laging mainit ang ulo? Minsan lagi kang pasigaw. Na hindi mo naman gusto ang mga ganoon. Pero bakit sa tuwing may mangyayaring hindi ka magugustuhan, bakit lagi ka na lamang parang naha-high blood o parang nawawalan ka na ng self-control? Maaring hindi ikaw ang may gawa ng ibang tao sa iyo na nagdulot sa iyo ng matinding pain na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin. I am telling you, God want to heal you wherever you hurt. All you have to do is to surrender those things to the Lord. Ayaw ng Diyos na patuloy kang mag-suffer sa iyong mga bagaheng yan. Ikaw ay may tampo, may hinanakit, may sama ng loob. Pakawalan mo na yan. Matagal ka na rin namang nag-suffer because of that Bigyan mo naman ng pahinga ang iyong kalooban. Just admit it. Lord, nasaktan po ako. Ngayon, yumuko ka, pumikit, kaharap mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nasaktan po ako. Sama ng loob ko. Sige, sabihin mo kay Lord mo sabihin. Napakasama ng ginawa niya sa akin. Niloko niya ako. Yes, kaharap mo ngayon si Lord. Imaginein mo, kaharap mo rin yung taong kinaiinisan mo o gumawa sa iyo ng hindi maganda. Lord, ibalik mo sila sa kanilang nakaraan.
na nagbigay sa kanila, Lord, Holy Spirit, ng hindi magandang sitwasyon. Sige po. Just close your eyes. I ask the power of the Holy Spirit to minister right now. I ask the Holy Spirit to move right now. God is moving, God is here, God is touching you right now. Panginoon, ibalik mo sila kung kailan nangyari ang sugat na yon sa kanilang damdamin. As you close your eyes, dadalahin ka ng Panginoon kung kailan nagsimula ang trauma sa iyo, ang pain sa iyo. Yes. Yes. At sabihin mo, yung iyong hindi nasabing na ipahayag, kaharap mo ngayon ang nanay mo o tatay mo na sama-sama ang loob mo sa kanya, sabihin mo, pinahiya niyo ko, sinaktan niyo ko, sinigawan niyo. Sabihin mo, just pour out, just pour out. Release your feeling, yung nakulong na damdaming hindi mo nasabi, sabihin mo ngayon doon sa mga taong iyon. Nagtatampo ko sa iyo, galit ako sa iyo. Ilabas mo, huwag mong kulungin sa iyong damdamin, ibulong mo. Pakawalan mo yan. Hallelujah. Rabashanda. Hallelujah, Lord. Sige, sabihin mo. Confess it. Admit it. Yes, sabihin mo rin sa Diyos, Lord, ang sama ng ginawa niya sa akin. Nasaktan ako sa mga inasal niya. Sige. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa mga ginawa niya, palayain mo ang sarili mo. Huwag mong kimkimin ang mga bagay na yan, nagpapahirap yan sa buhay mo. Yes, release your husband. Release your mother, your father na nanakit sa iyo. Release your brother, release your sister. I-release mo siya, ibigay mo siya kay Lord. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa kanyang buhay. Palayain mo ang sarili mo. Yes. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes. Ngayon, mag-release ka ng forgiveness. Mag-release ka ng forgiveness doon sa mga taong nakasakit sa iyo. Maaaring ay tatay mo, o asawa mo, o kapatid mo, o anak mo, o leader sa church. Release forgiveness. Release forgiveness for you to be healed and to be released para gumaan. Yes, yung mga tao ng loko sa iyo, release them. Forgive them. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I forgive them. Masama man ang ginawa nila, but I release them. Ibinililip up ko sila sa inyo, Lord. Yes, ngayon, patawarin mo rin ang iyong sarili. I forgive myself. Sabihin mo, I forgive myself sa lahat ng mali kong naging desisyon sa buhay, sa mga mali kong pagkakamaling nagawa. Forgive yourself. Even forgive God. Forgive God. Lord, nirelease kita, Lord, sa mga nasabi ko po sa inyo. Humingi ka din ng tawad kay Lord. Forgive me, Lord. Kung kayo po ay aking nasaktan ng damdamin, nasisi ko po kayo sa mga problemang nangyayari sa buhay ko. Lord, forgive me sa mga nasalita ko. Hallelujah. Panginoon, I pray, bigyan mo ng kagaanan ang kalooban, ang damdamin ng iyong mga anak sa lugar na ito. Hallelujah, hallelujah. Sige, come on. Yes, Holy Spirit. Oh, breathe us. Holy Spirit, move right now. Healing flow. Give us a new heart. New heart. Ask God to give you a new heart that full of love. Pusong maunawain, pusong mahabagin, pusong mapagmahal, pusong full of compassion. Oh, full of understanding. Hallelujah. Sige, come on. Come on, receive it. Receive a new heart. Receive a new healing. Your life will become brighter 10 times, 7 times better than before. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Oh, Lord, I give you my heart. Yes, come on. Yeah. Yes. Oh God, we bless your holy name. Yes, Lord. Our Father, we thank you so much
Because I believe today, yes, you gave us a new heart. Yeah. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, iparamdam mo ngayon ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak at sa oras na ito. Panginoon, bigyan mo ng kagaanan ang bawat lalaki at babae nandito, bata, matanda. Pagaanin mo ang puso nila. At mula ngayon, nakapag-perform sila ng maayos sa trabaho nila, sa school nila, sa negosyo nila, at maging sa church. Makapag-perform sila ng ayos dahil meron na silang bagong puso na nagagaling sa iyo. Oh Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord, for your loving kindness, for your mercy and love. Oh God, thank you. Thank you, Lord. Yeah. Yes, Lord. Pwede bang ilagay natin ating kamay sa ating puso? Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil binigyan mo ng kagalingan ang sugat sa aking kalooban. Panginoon, kayo lamang po ang may kapangyarihan na magpagaling ng lahat ng sugat sa loob ng puso namin. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko, maghari kang tunay, at tulungan niyo po ako na makalakad sa inyong kalooban. At masabi ko lamang ang mga bagay na nakakalugod at nakapagbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kiniklaim ko po ang tuloy-tuloy na kagalingan sa aking kalooban. Mula ngayon, Lord, magiging maganda na ang takbo ng aking buhay. Umpisa ngayon. In Jesus' name. Amen. Ako na lang ang magpe-pray. Lord, release your presence and power and healing sa iyong mga anak. J1 family, J1 people will become more better, 7 times better than before. Ang kanilang buhay, they will go the extra mile because they are healed and completely delivered, God, from their pain in the past. Maraming salamat. To you alone the glory and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen.